Uy, namatay yung ating ano katambayan. Sayang. Kinain ng mga ano guys. Grabe oh. Malas naman natin. Hindi pwede itong pabayaan. Daming langgam. Kita niyo po yan. Yan yung palatandaan na nalalamigan na yung ating mga alaga. Kada gabi wala tayong ilaw, kaya ito yung resulta. At hindi pa kasi nalagyan lahat ng cover yung gilid last time. Ngayon na natin lagyan. Yan, panigurado po na hindi po papasok yung lamig paggabi kahit pa paano. Pinalibutan po talaga natin. Palangga po yan. At isa din sa solusyon na maaari natin gawin dito sa ating mga sisiyo, lagyan po ng rice hull yung flooring po nila para kahit pa paano malamigan po. May mga pakunti-kunti na lang na nakikita natin dito na nalamigan, pero ito yung pinakagrabe. I-try po natin ito i-save. Payat na payat. Hindi ko alam kung makakasurvive po ito. Yan ang isa sa maaari natin gawin. Pwede natin ibilad para makarecover. Nilalagay lang tayo dito ng rice hull, paniguro. Isa sa sakit, problema sa sisiyo pag nalamigan na sobra. Sa pag-aalaga ng manok, native man o heritage, dapat matalas yung pang-amoy nyo po dito, yung paningin nyo po, para sa ganun ay malaman nyo po yung mga manok nyo ba ay may sipon o may sakit, may nanghihina. Sa amoy kasi, kung halimbawa na may maamoy ka na mabaho na, ibig sabihin yan ay may sipon po. Lalo na sa range, mahirap po alamin. O kailangan talaga ng talas ng amoy at saka tingin. Kung nanghihina yung manok nyo po, tingnan nyo kung may sakit ba o wala. Kung malaman nyo, dapat nakakulong na po yan, quarantine na, para sa ganun hindi na mahawa yung iba. At kung may sipon na talaga, dapat magbigay ka na po ng antibacterial o vitamins para sa ganun yung iba ay maging matibay pa po yung kanilang resistensya. Ganun dapat ang pag-aalaga. Ngaya po niyan katambayan, nanghihina, nakita natin kanina nung humiwalay na pagkatapos kumain ng ating mga alaga. So yan, papagalangin natin yan. Hindi rin kasi malabo na magkasakit yung ating mga alaga dahil sa panahon, araw-araw talaga umulan dito. Simula last year, halos araw-araw, walang linggong hindi umulan sa ating manukan dito sa Aglan, Sarangani Province, Barangay Tango. So normal na magkasipon, pero kahit pa paano, pakunti-kunti lang. May makita pa tayo dito na tag 1 kilo po na may sipon. Sa aking style ay kinakatay ko na po, hindi ko na po ginagamot. Ang sa kaso natin yan, hindi pa yan pwedeng katayin kasi nasa pa yan 500-600 grams. Alanganin pa po 800, 900, 1 kilo, pwede na yan ikatay. Yan, hanap pa tayo dito ng may sipon. Dapat talaga talasan yung paningin dito, lalo na sa range, lalo na pag marami. Dandaan yung manok nyo po, mahirap tingnan. Mahirap alamin. Kaya nga importante na may talas ng tingin at saka talas ng amoy dito sa range. Yung diskarte natin dito katambayan ay kinat lang po natin dito bawat gilid. Yan. At dito at saka natin tupiin. Tawag ito pikuon. So madali lang, at saka magbubutas tayo dito ng 2 para pang paapo niya. Ayan, tapos na katambayan. So yung gamit natin na pangpatibay, ayun,
ano lang, pako lang. Yan ho, natapos na yung ating ginawang pang matagalang pagkainan po nila. Hindi ito mabubulok. Tibay na tibay. Pakal ba naman? Siguradong magtatagal po ito. Yung paa niya, nasa 5 yung taas. Natagalan nga tayo mag-update ng ating mga alaga dahil nga may tinatapos po tayong proyekto sa poblasyon. Nagpagawa tayo ng tindahan para sa pangbenta po natin na feeds, konting grocery, tsaka yung pagbenta po natin ng mga manok po natin na native, doon natin ilalagay sa palengke po. Malapit na rin po matapos yung ating pinapagawang tindahan po. At baka sa susunod na buwan ay mag-start na po tayo magbenta. Malaki-laki din yung nagastos po natin sa pag-renovate po ng ating tindahan, na sigurado naman po na maganda naman po yung pagkagawa. Kunting tiis na lang ay makakapagbenta na rin po tayo ng manok doon sa palengke. At sigurado mas malaki yung kikitain po natin pag tayo mismo yung nagbenta. Sa tindahan na nagastos po natin, siguro nasa almost 120,000 na din po yung pagpapagawa natin. Renovation po kasi. So mga 1 buwan talaga yung yung tagal, grabe. Napakarami kasing ginawa. At maganda rin naman po yung magiging kalabasan na ating tindahan po. Yung pagkain naman po natin, o yung pagkainan po nila, tira-tira lang po. Kahit nga sa mga junk shop pwede kayong makabili po nito. Kamura ka kung junk shop ka bibili. Ito lang tira sa kabilang bahay, kaya kaysa ibenta po natin, gawin po natin pagkainan. Kita nyo naman po, iyan basta-basta masisira. Yung manok po natin, may dalawa na po tayo nakitang may sakit. Andun yung ating paligid nga dito, tumataas na rin po yung damo dahil hindi natin na asikaso dahilan po sa pag-asikaso ng ating tindahan sa poblasyon. Bali hindi po natin hindi tayo nagre-renta, so yan yung maganda kasi sarili po natin, kumbaga sa pamilya po. So wala kang i-renta, wala kang babayarang renta. Renovation lang yung ginawa po namin doon. May unang pisa din pala tayo dito sa ating mga native katambayan, yung inahin. So meron tayong 4 na pisa. Baka may madagdag pa, kunin po natin yan. Iwan lang po natin yung basa-basa pa, may kunting basa para yung inahin babalik talaga. Kunin natin, lagay natin ito sa kulungan. May mga nadagdag kasing bago pisa dito, madami-dami din ito. Nadagdag na pisa yan lagi na ito paramihin. May resal po tayong ditong hiningi sa gilingan yan resal, hiningi lang po natin. Ilagay natin ito bilang flooring dito para iwas lamig. Ayan ang katambayan ito paano nalagyan natin ng flooring na resal. Yan lang po yung kaganapan ng araw mga katambayan, at maraming salamat po pala sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kailan po yung napadaan ngayon, sana po i-share nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay na po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Sa mga nanonood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, ingat po kayo palagi. Bye bye.